Tinangay ang 30,000 pisong laman ng e-wallet ng isang negosyante ng Kawatan na nagpapa-cash in. Ang modus sa pambubudol, kinunan daw ng picture ang one-time password na natanggap ng tindahan. Nasa frontline balitang yan si Shyla Francisco. Bukod sa pagtitinda, kumikita rin sa pagtatransfer sa e-wallet si Mona Lee. Doble ingat daw siya para hindi mabudol. Pero isang lalaki ang lumapit sa tindahan ni Mona Lee para umano magpa-cash in ng 150 pesos. Successful ang transaksyon, pero bumalik daw ang lalaki para picturean ang reference number ng transaksyon. Yun pala, kinuha ng lalaki ang one-time password na tinext sa account ni Mona Lee. Dahil dyan, na-access ng lalaki ang e-wallet ni Mona Lee at nalimas ang laman nitong 30,000 pesos. Agad-agad ginastos yan ng suspect sa isang online shop. Ang nasa isip namin, pipicturan lang niya yung pinakasin niya na 150. Pero nung binalikan na namin yung messages, doon na namin nalaman na OTP pala ang pinicturan niya para maging successful yung transaction niya sa amin. Speaking of online bentahan, nag-add to cart ng sako-sakong bigas sa Facebook Marketplace ang negosyanteng si Regen. Binili niya yan sa isang Joylin na binebenta ang kada sako ng bigas sa halagang 850 pesos hanggang 900 pesos. Pagkabook niya ng delivery truck para pick upin ang in-order na bigas, agad-agad siyang pinag-transfer ng 52,000 pesos para sa 57 sako ng bigas. Pero hindi raw kinarga ang mga kaban sa truck. Ang ibinayad niyang pera, naglahong parang bula. Ang seller kuno, hindi niya na rin mahagila. Kinabahan na po talaga ako na parang sabi ko, patay, sabi ko, scam na, mukhang na-scam na talaga. Pag punta ko dun sir, dun sa messenger, nakablock na po ako pati sa cellphone. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon, bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.